Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions. Ang topic po natin ngayon is financial freedom. So, it talks about sa mga utang. And ang scripture po natin ngayon is ang Proverbs chapter 22 verse 7. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. Sa Tagalog, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, sa scripture po na to sinasabi na yung mga mayayaman, sila yung may control over sa mga mahihirap. And yung mga nangungutang is para silang alipin ng mga nagpapautang. So, bakit nga ba? So, ang unang katuruan natin is, being a borrower is not a sign of God's favor. So, kapag nangungutang pala tayo, hindi pala siya sign na pabor si God. Kumbaga, it's not a good sign dahil kapag nangungutang tayo, ibig sabihin, hindi natin mapagkasya or hindi natin ma-meet yung mga needs natin sa gantong budget. So, ang next sa katuruan is, the borrower is the slave of the lender. So, bakit nga ba naging slave ng lender or nagpapautang yung umuutang sa kanya? Una kasi is, di ba kapag may mga utang tayo sa ibang tao, parang obligado tayo, especially yung tinatawag nating utang na loob. Kasi, parang obligado tayo na sundin yung mga request nila or obligado tayo na sundin sila kasi nga, meron tayo, we owe them money or we owe them something. And the borrower is the slave of the lender kasi kapag ikaw yung nagpapautang, like for example, yung mga credit cards, di ba? Parang kang alipin ng credit card na yun or alipin ka ng mga inuutangan mo kasi meron silang power over you kasi meron ka sa kanilang utang. Meron silang something na binigay sa'yo and then parang nagkakaroon ka ng responsibility to give them something in return. So, the third, the habit of borrowing can affect the next generation. So, yung pag-uutang po is pwede siya maka-apekto sa mga next generation. So, for example, namuhay ka sa isang pamilya na kung saan sanay kayong umutang kahit yung mga maliliit na utang lang. Like, for example, sa mga tindahan, di ba? Ayun yung usong-uso. Especially sa mga families nangungutang sa may mga tindahan. And, yung mga ganong culture kasi yan eh. So, yung mga ganong culture or mga ganong nakakasanayan ng mga next ng mga bata is mapapasa throughout the generation. So, parang nagiging domino effect siya. So, let's move on to application. First, run away from the cycle of borrowing as if your life depends on it. So, di ba yung cycle ng borrowing, especially kung ikaw lumaki ka sa pamilya na puro utang or sanay kayo na utang, tapos kapag dating ng sweldo, yung sweldo ipangbabayad mo lang ng utang. So, break that cycle. Kumbaga, live by your own means. Kung alam mo hindi kakayanin, try your best na pagkasyahin yung budget na yun para sa next na magkakaroon ka ulit ng income is pwede mo na siyang gamitin kasi mahirap yung may utang kayo kasi hindi pa dumadating yung pera sa'yo or hindi pa dumadating yung sahod sa'yo is alam mong bawas na and kapag dumating na yung sahod, wala nang matitira sa'yo, diba? Next, trust that God's provision is enough and commit to live within your means. So, kagaya ng sinasabi ko kanina, live within your means. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang i-afford yung mga bagay na ganito, wag mo na lang bilhin. Kasi mahirap yung bibili ka ng isang bagay na hindi mo pala siya afford or in cash, hindi mo siya afford in cash bilhin. And then you'll end up buying it or parang yung mga hulugan. So, nadadagdagan lang din yung expenses mo kasi nagbabayad ka sa interest rate kung inipon mo na lang sana, diba? So, we also need to trust God's provision kasi God will always provide for us, lalong-lalo na sa mga pangangailangan natin and parang kailangan natin magtiwala na lahat ng pangangailangan natin yung bibigay ni God. And, diba, sa mga nakaraang topic, seek His kingdom first and all His righteousness will be given to you. So, ibig sabihin, kailangan mo magtiwala sa God's provision and kailangan mong isik yung kingdom niya in order for Him to bless you more.
Third, aim to be a giver and not a borrower. So, ang goal dapat natin is tayo yung nagbibigay kaysa tayo yung nangihiram. Kasi, ibig sabihin, pag tayo yung nangihiram, tayo yung nag-bless. So, there is a sufficient funds na binibigay sa atin ng Panginoon na kung saan kaya pa nating magpahiram sa ibang tao. And we aim to be a giver kasi ayun 'di ba ang pinag-uusapan natin buong week na we aim to be a giver. Kailangan mas maigi na nagbibigay tayo. It's better to give than to receive nga. So ayan, kung baon kayo sa utang, you need to break the cycle kasi it will just magtutuloy-tuloy lang siya throughout your whole life na masasanay ka na utang ka ng utang, then bayad, utang, bayad. And mas maganda kasi na we need to live within our means and trust God's provision na enough yung pinaprovide ni God para masustain lahat ng pangangailangan natin. So, yun lamang po. Kita-kits po ulit sa ating next daily devotion.